Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take all what resonates. Bali, hindi kasi ito magre-resonate sa lahat. Normal yon, okay? Normal yon na hindi magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And, ayan. So, anyway, start na natin yung reading. Sana makuha ko yung energy mo, ear sign. Mag-comment ka lang sa baba ha, kasi mamimili si Madam Jean ng maswerteng mabibigyan ng personal reading sa birthday niya sa October. Ayan, mamimili siya ng mga 10 dito sa ating channels. And also 10 din sa kanyang page, sa kanyang group na mabibigyan ng personal reading. So mag-comment ka lang. Kasi yung madalas niyang makikita sa comment section, yun yung mapipili niya. Yan. Kasi hindi makikita yung subscribers dito eh. Hindi niya yun makikita. So anyway, for air sign, let's start your reading, air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Sage is here. Be devoted and committed. Hermit. Retreat and recharge. And then you do have your trader. Exchange energy to create abundance, and the last card is winter. Take care of your needs. Okay, so air sign, actually nakakita ako sa'yo dito na parang you want abundance, you want to be successful. Sino ba namang ayaw nun, diba? So gusto mo maging successful ngayon. May mga nakikita tayong inaalisan mo in order for you na ma-achieve yung success na yan. Parang ngayon, binibigyan mo ngayon ng time yung sarili mo na parang kung ano yung makakapag-create ng abundance sa'yo, energy na makakatulong sa'yo na para maging successful ka, maging kumita ka yan. Anong tawag dito? Sorry about that. I just saw my spirit guides. And anyway, with the winter, nakikita natin na nagfo-focus ka sa mga kailangan mo. Okay? Sa ngayon, more on money, clothing, yung iba, nakakakita ko dito ng damit. Hindi ka magastos na tao ha. Pero, paano ko ba sasabihin to? May luho ka. Iba kasi yun eh. Iba yung magastos sa may luho. Kumbaga, pwedeng willing kang gumastos sa luho mo, pero hindi ka magastos na alam mo yan, no? Kung ano-ano na lang. Nagigets mo? Yung halimbawa, may gusto halimbawa, alam mo yun yung magastos dahil pag lumabas, halimbawa ng bahay, kung ano na lang bibilhin, yun yung magastos eh. Yung kahit hindi mo naman kailangan, sige go, bibilin mo. Pero meron yung luho ka na yun yung willing mong gastosan. And maybe it's not every day na kailangan mo yun. Or maybe just once in a month, ganun. Or maybe tuwing may pera ka, sige, bibigyan mo ng gift ang sarili mo. It's normal and it's okay. Wala akong nakikita doon. Alam na mali. Alam mo bakit? Kasi yung luho, normal lang nabibigyan mo ng gift yung sarili mo. Pag halimbawa, para maramdaman mo rin yung pinaghirapan mo. Hindi yung iba kasi, 'di ba, ipon ng ipon. Tapos ang question is para saan? 'Di ba? Oo nga, for the future. Oo nga, pag nagkasakit ka, etc., meron ka mahuhugot. Pero maiksi lang yung buhay eh. Minsan kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, gaano man kaiksi, kaliit yan, ibigay mo man lang, bigyan mo man lang yung sarili mo ng something na, oy, kaya ako nagtatrabaho para meron akong ganito, para maranasan ko naman yung ganitong buhay, magkaroon naman ako ng
something na makakapagpasaya sa akin. So, may ganun kang energy. And hindi yun lagi. Kasi sa totoo lang, matipid kang tao with the hermit. Anyway, back to the reading. Kasi yun yung energy na nakukuha natin. You do have your Father's Sky at the bottom of the deck. Sa ngayon, kung ano man yung pinangangambahan mo, huwag kang mangamba. For what I can see here, ang energy is you just have to ulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Kasi kung yung ginagawa mo ngayon, yan yung makakatulong para makuha mo yung success na inaasam mo. Kung ano yung path na nilalakaran mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw, sige lang, tuloy mo lang yan. Kasi yan yung makakatulong para makuha mo yung success para sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw na yon. Maybe in the morning, may routine ka na mag-exercise ka muna, then that's good for you. It's, health is wealth. Okay? Kasi isang magkasakit ka lang, wala agad dyan. Wala na agad yung yaman na yan, di ba? So, health is wealth. Maganda sa'yo yan. And kung ano man yung routine mo, I'm talking about routine. Kung wala kang routine, this is not your reading. Kasi ang advice sa'yo, kung ano yung routine mo, yung araw-araw mong ginagawa, yon ang makakatulong sa success mo. Tuloy-tuloy mo lang. Okay? So, kuha tayo ng message pagdating sa love. For air sign, pagdating sa love. For air sign, please. Pagdating sa love. King of Wands. Four of Pentacles. Na, I can see a person na medyo sakim. And nakakakita rin ako ng person na nag-iipon ng something para sa'yo. Like this person wants to yung energy ganito eh. Hindi ko kasi alam kung ano i-explain. But the energy is like, itong person na to, nag-iipon siya. And then yung inipon niya na yon is like, willing niyang gastusin sa'yo. And then itong person na to with the Hierophant, the same ang energy sa'yo. Hindi siya maluho. Hindi siya maluhong tao. Maybe a very mature person. Pero, pinag-iipunan ka niya. Willing siyang ibigay lahat for you. The Lovers, this person expecting more. I mean, kung ikaw ay nasa isang relasyon, nag-expect lang siya ng love, commitment, partnership sa'yo. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, bibigay ko sa'yo to, pag-iipunan kita, I will give you everything na kailangan mo because I'm here, to show you na mahal kita at ibibigay ko lahat sa'yo. Ganun yung energy niya. Pero ang gusto ko, mahalin mo ko. Diba? Maybe this person wants you to maging sweet sa kanya. Ganun klaseng energy. Just love me and I will give you everything. Kahit wala nang matira sa akin, sa'yo na lahat. Mahalin mo lang ako. That's the energy of this person. And then may nakikita akong medyo sakim na energy kanina, which is someone na maybe this is the one you're dealing with. Hindi niya sinasabi sa'yo yung totoong emotions niya, that kind of energy. And then meron pa akong isang, I don't know if you're dealing with a lot of people, pero yung iba sa inyo, maybe kung hindi man, maybe
Paano ko ba sasabihin to? Maybe this is your energy kasi iba-ibang energy. Maybe hindi ka nakaka-relate doon sa nauna kong sinabi. Maybe this is your energy wherein meron kang kakonect na walang inisip kundi ang sarili niya. Okay? So if that is you na ang kakonect mo is walang inisip kundi ang sarili niya, you have this energy of the Hierophant. Kailangan, maybe this is just a lesson for you. Paano mo haharapin yung ganitong klaseng tao na maybe you are dealing with a person na walang inisip kundi ang kagustuhan niya, ang sarili niya lang, at walang pakialam sa'yo. Paano mo harapin yun? Lesson yan sa buhay mo. Paano mo overcome ganun ang energy. Pagsubok siya sa'yo. So, paano mo yan lalagpasan? Ayun. Especially if this person na involved na siya sa third party situation. Honestly, ang masasabi ko is ang question dito is gaano ka ba katanga sa taong to? Kasi, I mean, don't get me wrong, yung naunang energy ng person natin kanina is maganda, willing ibigay sa'yo ang lahat. Kung hindi ganun ang person mo at alam mong ang person mo ay yung tinutukoy ko na pangalawa, kailangan mo namang mag-isip-isip, 'di ba? Anong advice doon? Yan no, the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. If you get this feeling na parang wala siyang pakialam sa'yo, na kahit may mga times na nalulungkot ka, pero alam mong hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Pag ganun yung nafe-feel mo, ano yung advice sa'yo? Please, Spirit Guides, Angel Guides. Okay, the advice for you is the Empress. Be the Empress. You know what the Empress is? This is the one na hindi kailangan ng sino man sa buhay niya. The Empress is a person who loves herself more than anything. No? You don't need anyone or anywho in this world kasi ang kailangan mo lang sarili mo. You have to love yourself, protektahan mo ang sarili mo. Hindi ka naman pangit, Hindi ka naman, wala naman pangit sa mundo, but kagusto-gusto ka. You are more than enough. And that hindi mo deserve yung ganong klaseng pagmamahal dito sa taong to. With the Two of Wands, focus on your dreams, i-balance mo yung buhay mo. And pag nahulog ka or may nangyari sa'yo, tapos ganyan ang person na kakonect mo, hindi ko nakikitang sasaluhin ka niya. Hindi ko nakikitang poprotektahan ka niya. Walang magpoprotekta sa'yo, kundi ang sarili mo. Minsan, napunta tayo sa isang sitwasyon na natuto na lang tayo kung paano masanay. Pero minsan, kailangan din nating mag-let go, bumaba, kasi maaaring maging huli na ang lahat kung kailan ma-realize mo na dapat pala noon pa lang binitawan na kita. Three of Swords is here. That's the advice for you. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Diba? Maiksi lang ang buhay. Mahalin mo yung taong magmamahal din sa'yo. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.